Hello, welcome to our bedtime devotional for girls. So ano yan, napunta sa ika 248, ika-day 248 sa ato ang devotional. So God is good all the time and all the time God is good. So today is Thursday, September 26, 2024. So ang atong topic karon is here are some big ideas about putting things off until the last minute. So, may katagdaring word, pero ang ako ang word, ang akong about ani is nasa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So, yung din is, so whether you eat or drink or whatever you do everything for the glory of God. So, let us pray. Father God in heaven, we glorify your name. Lord, we thank you, Lord, for everything for today. Salamat, Lord, sa provision, sa protection, Lord God, sa imuhang love, Lord, kanamo nga walay katapusan. Lord, pasaylua kami sa among mga kalapasan, limpihoy among mga kasing-kasing, Lord, tanggala, Lord, ang whatever hindrance, Lord, sa amo ang pag-study. Help us to focus on your word, renew and change our mind, nga mahimong sama ni Kristo. Lord, ubani kami gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Puna kami sa imuhang pulong, sa imuhang kaalam, ug hibalo nga makasabot kami sa imuhang mensahe ug tabangi kami, Lord. Pagkat-on, tabangi kami, Lord, nga maka-obey sa imuhang mga kasuguan dinhi kanamo, Lord. Ablihi ang amo ang kasing-kasing ug amo hunahuna nga madinawaton sa imuhang pulong nga mao'y magtudlo kanamo, Lord God, sa pagkamatarong. Lord, i-bless, Lord God, ang makapaminaw niini, Lord God, nga ikaw makahatag og paglaom, gugma, grasya, kalinaw, kalipay ug kadasig, Lord God, nga mas mulalom pa ang among relasyon diha kanimo tungod kay kami we are citizens of heaven, nga temporary lang kami diri sa kalibutan ug kining tanan, Lord, para sa imo ang kahimayaan. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, good evening. So ang topic karon is putting things off until the last minute. So unsay buot pasabot ani. So ingon ni E. Stanley Jones, every time you refuse to face up to life and its problems, you weaken your character. So, ingon ni Mary T. Freeman, do the unpleasant work first and enjoy the rest of the day. So, unsa maning putting things off until the last minute. So, sa kwan pa, akong research niya, it's about procrastination. Procrastination, it's delaying things. Kung unsa ta na atong mahimo karong adlaw, kaya ba ma-delay na to ato sang himuon sunod adlaw napay mga kuan bitang siguro man yan na habit. So ingon ang sa ato ang gibasa nga pulong karon is whatever you do it for the glory of God. So mangutana ta, malipay ba ang Ginoo kung atong i-delay ang mga buluhaton, dili nato trabahon, kabuluta nga matrabaho nato na karon. Example, sa mga bata, kung na may mga assignments, ako nag-advise ko sa akong mga bata nga, kung na may assignment karon, buhata na after sa inyong eskwela. Buhata na after sa inyong eskwela, ayaw na pagpaabot nga kanabitang deadliners na nga, mara na magkarakara. Ako, di ko ganahan anak nga mga kinaiya. So, dili na akong kinaiya nga magkarakara na. So, mao na nga, pasalamat ko sa Ginoo kay na-discipline ko tong bata pa ko nga mag-delay. So, delaying things. So, kana ganing mag-obey pud ta. So, obey. Ingon pa, delayed obedience. So, according to a pastor, delayed obedience is still disobedience. So, dili malipay ang Ginoo na. So, kabalota nga, we know what is right, but we do not do it. So, we are disobeying God.
So if we disobey the law here on earth, so sama ra pud na nga atong gidisobey ang balaod sa Ginoo. Tungod kay connected ning balaod diri sa yuta ug ang balaod sa langit. So God honors our kanang balaod atong authority diri sa yuta. Misi gani di ba naman tay mga doctors sa mga professions gihatag na sa ato talents na skills naghatag sa Ginoo sa ato to do nga for the good of other people. So mo na nga if we love God with all our heart, we love other people properly, and to love other people properly is to serve them in an appropriate way and in an excellent way. So do everything for the glory of God. So tanan natong buhaton maski asa ta gibutang sunata sa work. So, we do everything for the glory of God. So, dili na to na langay-langayon ang mga trabaho. Dili na to nga kanabitang for the sake nga makatrabaho, mahuman ang trabaho. We do it, our work, in an excellent way. So, naapo tayo mga importante ng naatay initiative po sa ato ang trabaho. Dili bitaw nga, minta nga, maura mo niya akong trabaho, maura po niya ako ang kuanon. So, dili tanan nga, for me, we do everything. We do everything for the glory of God. Apil na po diha kanabitang we go extra mile sa ato ang work. So naami mga kuan nga kanabitang wala na sa scope sa ato ang trabaho, pero part na siya sa ato ang sa atong trabaho. So dili man specific nga kana gid ato ang trabaho. Na may mga trabaho nga affected ang ato ang work. So mao na nga if we can do it extra mile sa abang mga we can extend our services to other people, so nga ang effect ana is naa sa ato So mao na nga ang usa ka tinuod nga mo ni ang balik na buta sa kuan nga if we truly understand the love of God sa ato ang kinabuhi, if we truly believe, accepted Jesus as our Lord and Savior, so ang ato jung motto sa ato ang kinabuhi is do everything for the glory of God, because we know what is our purpose sa ato ang kinabuhi. Maski nga mga bata, so we should teach them. So nga kanang tanan natong mga gipangbuhat, children, kanang ato ang mga gipangbuhat, obedience ato ang parents is for the glory of God. Kay mao kana ang tudlo kanato sa Ginoo. Because the Bible is God. The Bible is Jesus. So mao ni nga God is speaking to us through His word. So ingon sa iyang pulong nga, children, obey your parents in the Lord. Children, obey your parents in the Lord. So do not delay obedience. So do not delay the things, the work nga gipabuhat gisugo sa inyong parents. So mao na nga as kanang sa mga bata, importante gayud ang obedience. So mao gina ang pinaka kuanjud nga masigani pud sa ato as adults, obedience matters. So mao na siya nga obedience is a choice, obedience is a decision. So kitang tao naman tay freedom to choose or natay free will. So God honors our free will. So we have choices every day. We have choices to do or not to do, to obey or not to obey. So to do the work or not to do the work. So saragud ang kuan na is sa ato ang mga gipatrabaho sa ato gipangbuhat sa ato we do everything for the glory of God. So dili ni nga kanabitang magtrabaho ta nga walay quality. So
everything we do for God is naagyo na siya excellent nga quality. Quality. So, quality and quantity. So, daghan kag mabuhat o maayo pud ang resulta. Dili kay kanabitang kuandra substandard. Dili inana ang anak sa Ginoo. May balanta jud nga anak sa Ginoo pinaagi sa ato ang mga buhat. So, our works is the evidence of our faith. So how we live our lives, is is the result of our faith in God. So kung tinuod gid ang ato ang pagtuo sa Ginoo, so mao ni nga magawas gid ni sa ato ang kinabuhi. So dili na nga ang pagtuo nato sa Ginoo is Domingo lang, kundi tanang adlaw gikan sa Lunes hangtod Domingo. So every day is a life is a life walking with God. So how do we walk with God? So mao na nga we do everything for the glory. Mao na nga we should kuan gyud ato jung itatak sa ato ang hunahuna kung unsa ato ang purpose para guided ta sa ato ang pagkinabuhi nga kanang natay goal. Siyempre kung nakay goal, so maningkamot ka nga makabuot nimo na nga goal. So mo na nga Matthew 6:33. So this is also my life verse. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So seeking God first and his righteousness. So part na diha ang doing everything for the glory of God. Obedience. So, appeal na po diha ang to read, study, and meditate, and apply, to read and study His Word, and apply everything that is written on it. So, ang Ginoo na ang maghatag og sa atong mga gipang kinahanglan. So, mao kini nga putting things until the last of minute. So dili na to na kanang i-habit kini atong especially as Filipino. So mga man yan na habit ka ng unya-unyaon hangtod nga ang unya mahimo ng adla, mahimo ng simana, mahimo ng buwan. So that is not a good example. So we as Christians, if we truly love the Lord, so kinahanglan nga makahatag tag kalipay sa Ginoo. So for the glory, everything for the glory of God. So let us pray. Father God in heaven, dahang salamat Lord for reminding us Lord. Salamat sa imong pulong Lord God nga mo ay nagtudlo kanamo Lord God. We do everything for your glory. Nga kining tanan namong gibuhat Lord God, whether we eat, we drink, or we sleep, or we work, we do it with quantity and with quality for the glory of God. We are nothing without you, Lord. Help us, Lord God, to be faithful to you, Lord God, to be a good example, Lord God, aron daghan ang makaila nga kami tinuod nga nagtuo diha kang Kristo. Aron daghan Lord ang mutuo nga ang kinabuhing Kristohanon sa kini kamalipayon nga kinabuhi. Ang pagtuman diha sa Ginoo adunay kalipay, katagbawan Lord God, satisfaction Lord God sa among kinabuhi. Lord, we pray Lord God nga sa mga maminaw na ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo nga magahikap magabisita sa ilang mga kinabuhi, nga imo silang tabangan Lord God to do everything Lord God for your glory. Ikaw makahatag og paglaom og kabag-uhan Lord God sa mga kasing-kasing Lord God aron mabag-o diha sa kinabuhi nga ana ay Ginoo. Lord, among isalig kanimo ang tanan, among pag-ampo Lord God nga imo kaming ubanan sa among pagkatulog. Dalaygon ka Lord, salamat niini Lord God nga panahon na kami makashare sa imong pulong. Lord, all this kining tanan
para sa imong himayaan, dungo og himaya kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So, mayong gabi, God bless, good night, and see you tomorrow. Bye!